Gusto mong mag-umpisa ng cleaning business pero hindi mo alam kung paano makakuha ng customer. Sa video ito, tuturuan kita kung paano makakuha ng customers mo, yung pinakaunang customers mo. Bago ang lahat, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka dito sa aking YouTube channel, ako si Ismael. Nakabase ako dito sa New Zealand at may-ari ng Genius Cleaning Services. Gaya ng sinabi ko kanina, tuturuan kita kung paano makakuha ng first client mo kapag nagtayo ka ng business, ng cleaning business. Nag-start ako, 0 clients, as in 0 clients. Walang tumulong sa akin, walang nagbigay sa akin ng clients, kundi sarili kong sikap. Paano ko nga ba nakuha ang first client ko sa cleaning business ko dito sa New Zealand? Number 1, don't overthink sa pag-advertise ng business mo. As your friends, as your family, as your workmate, as your neighbor, sabihin mo lang sa kanila na nag-start ka ng cleaning business mo. And you can offer free cleaning. Halimbawa, offeran mo sila ng free cleaning sa isang toilet nila. Yun yung unang ginawa ko. Nag-ask ako ng free cleaning sa mga neighbor, sa mga friends ko, sa family, ng isang area sa bahay nila. Kasi ipapakita mo sa kanila kung paano yung work mo, kung paano ka maglinis. Yan. Wag kang masyadong mag-overthink. Meron nga akong natutunan eh. Kapag hindi alam ng tao yung ginagawa mo, hindi ka nila i-hire. Much better na ipakita mo muna kung ano yung ginagawa mo. Ipakita mo na malinis kang maglinis, na reliable ka, na on time ka, na nakikipag-usap ka ng maayos sa kanila. Kumbaga yung trust, number 1 is trust. Yan, sinasabi ko sa inyo, number 1 talaga is trust. Kapag may tiwala sa iyo yung tao, i-hire ka nila, hindi sila pupunta sa ibang business, kundi ikaw lang. Kasi may tiwala na sila sa iyo eh. Number 2, use Facebook properly. Bakit nga ba very powerful ang Facebook? Kasi most people using Facebook, di ba? Lagi silang nakatutok sa Facebook nila. Parang ikaw din yun, di ba? Lagi kang nag-i-scroll ng Facebook mo. Hindi mo kailangan magbayad agad ng advertisement sa Facebook. Hindi, sumali ka sa mga groups or mag-post ka, di ba? I-post mo yung mga before and after ng cleaning mo. Doon pa lang, ma-amaze na sila na, "Uy, okay to i-hire ko to kasi malinis gumawa." Di ba? Don't just post in your Facebook na, "Oh, hey, I clean houses." I-ano mo doon, explain mo yung mga services mo, like gumagawa ka ba ng carpet cleaning, gumagawa ka ba ng oven cleaning, windows cleaning. Kailangan detalyado yung services na ginagawa mo. Kasi kapag sinabi mo lang doon na I clean houses, everyone can clean houses, but ano yung mga specialized na kaya mong gawin doon sa bahay na yon. Kailangan malaman ng tao na ginagawa mo yung bagay na yan, na naglilinis ka ng carpet, naglilinis ka ng oven, naglilinis ka ng windows. Dapat malinaw yung mga description mo doon sa post mo. And very important, kailangan ilagay mo yung contact number mo doon sa post na yon para madali kang makontak ng mga clients. Number 3, I think this is the most important in this business. Build your reputation. When you're new in the business, reputation is more matter than earning money. Why? Kasi diyan nag-uumpisa, kapag maganda na yung reputation mo sa business, diyan na mag-uumpisa yung earnings. Bakit ko nasabi yun? Kasi tuloy-tuloy na yan. Yung clients na yung lalapit sa'yo. Kasi maganda na yung reputation ng business mo. Huwag kang magmadaling kumita. I-build mo yung reputation ng business mo. Do quality work. Communicate well. People remember reliability. Yan. Kailangan reliable ka. Dapat marunong ka makipag-communicate para ma-build mo yung reputation ng business mo.
Kasi yung hinahanap ng tao, sabi ko nga kanina, yung trust. Pinaka-importante yung trust. So, wag kang magmadaling kumita. I-build mo muna yung reputasyon mo. Gawin mo yung trabaho mo mabuti. Ayusin mo. Makipag-usap ka ng maayos. And very important is yung reliability. And dapat reliable ka. And number 4, ask for referrals, di ba? So, pag natapos mo na yung nilinisan mo, tapos happy yung customer mo sa work mo, you can ask for referrals. Yan. So, sabi ko nga kanina, kapag maganda yung reputasyon mo, maganda yung trabaho mo, it's easy for you to ask for referrals from that client. Kasi alam mo sa sarili mo na nilinis mo mabuti, na napasaya mo yung client. So, hindi ka mahihiya na mag-ask ng referral. So, isang client lang na na mapasaya mo, dadami yan. I-refer ka sa mga friends niya, sa family niya, sa workmate niya. Kahit mag-take ka ng time diyan sa ginagawa mo, basta malinis, maganda yung outcome, investment yun. Sa umpisa lang, mahirap. Pero habang tatagal yan, madali na sa'yo. Yan, basta na-build mo ng maayos yung reputasyon mo. Reputasyon ng business mo. Yan. So, number 5, don't wait for perfect. Yan. So, yung mistake kasi ng ibang mga business owner na nag-i-start pa lang, parang na-stress na sila sa logo nila, sa websites. Kumbaga, gusto nila sa una perfect agad yung setup ng business nila. You can improve that later. Parang ako, sa umpisa, gumawa lang ako ng simple logo, nag-create ako ng simple website. Tapos, hinayaan ko lang dyan. Habang tumatagal, mayroon na akong mga videos, mayroon na akong mga photos na pwedeng ilagay doon sa website ko. At habang tumatagal, pag may oras ako, ini-edit ko yung logo ko. So ngayon, na-create ko yung logo ko na ngayon, na which is happy ako sa result. So don't wait for a perfect. Sabi nga kanina, build your reputation first. Mag-ipon ka ng maraming photos, videos, para may papakita ka sa tao kung ano yung ginagawa mo before and after. So if you're thinking about starting a cleaning business, start small, stay consistent. Everybody starts with 0. Parang ako, nag-start talaga ako sa 0. As in 0. Pero habang tumatagal, natututunan ko. Marami akong natututunan na i-apply ko sa business. So, if you found this helpful, subscribe, message me if you want to learn more. I'll be sharing with you how I do pricing, staffing, and mistake that I made. So, i-share ko lahat sa inyo yon. Kung ano yung mga mistake na ginawa ko para hindi nyo na gawin pag nakapag-start na kayo ng business nyo. And thank you for your time and see you in the next video.